Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Danilo Agpoon ng Liberty Baptist Tabernacle Church of Nosagray, Bulacan. Ang aking pong tatalakayin ay patungkol sa pagparito ng Panginoong Yesus. Noong pong 1994, ay meron pong isang propeta na nanghula na si Kristo Roy darating. Pero ang kanyang mga followers po ay naghintay at nangabigong lahat. At sangayon sa kanya, nagkaroon lang daw po ng mathematical error sa calculation niya. Ngayon, the same group ay nag-predict o nanghulang muli na itong darating na May 21st, 2011, itong taong ito, ang Panginoong Jesus daw ay darating. At sometime in October, magugunaw ang mundo. Kapansin-pansin po sapagkat sa buong mundo po, ito po ay makikita sa mga website, sa internet, maging sa mga likod ng mga sasakyan. Pero ang tanong, meron po ba nakakaalam ng mga tao sa pagparito ng Panginoong Jesus? Ang sabi po ng Panginoong Jesus mismo sa Matthew 24, verse 36, "But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only." Hindi ko na ho kinakailangan ipaliwanag yan. Naiintindihan ng bawat bumabasa. At sinabing muli ng Panginoong Hesus sa Mateo 25:13, "Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh." Kaya wala pong nakakaalam kung meron pong mga tao na magsasabi na si Kristo dating sa ganitong kapanahunan, ganitong petsa, ganitong taon, isalisikin po ninyo ang salita ng Diyos at sa liwanag po ng mga turo ng Biblia, ay malalaman ninyo kung siya po ay bulaang propeta. Ngayon po, ang sabi po ng aklat ni Jeremias, yung totoong propeta, lahat ng kanyang ihuhula ay dapat mangyari. Kaya kapag hindi nangyari, ay siya maging bulaang propeta. Ito pong pagparito ng Panginoong Yesus ay imminent. Ito po, ang ibig sabihin po nito, pwede siyang dumating ngayon, bukas, mamayang gabi, anytime, at wala nakakaalam. At pwede ho siyang mangyari sa panahong hindi tayo nakahanda. Pangalawa po na gusto kong makita ninyo sa unang Korinto 15:52, "In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed." Yung sinabing in a twinkling of an eye, ibig sabihin po nito, ito po yung bahagi ng oras na hindi mo na pa pwedeng hatiin. Ito po yung portion ng time na hindi mo pwedeng hatiin pa. Ito po yung 1 millionth of a second. Ganun kabilis. Hindi po ito proseso na maaring umabot ng ilang panahon. Ito po biglaan. In a moment, in the twinkling of an eye, biglaan po ito. Bigla ka nalang mawawala. Kukunin ka ng Panginoong Yesus sa kanyang pagparito. Ito po ay binanggit sa 1 Corinthians 15:52. At pangatlo po, ito po ay inevitable. Hindi pa pwedeng i-postpone. Na pagka ito'y oras na dumating ang Panginoong Yesus, hindi po pwedeng, saka na, meron pa akong nakalimutan. Talagang mangyayari. Sabi ng 1 Corinthians 15:53, kung ito po ay masusundan ninyo, ang sabi po nito, ito daw pong ating katawan ay kinakailangan magbihis ng walang kasiraan. Ang sabi po rito, "For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality." Hindi pa pwede itong katawang ito na nabubulok, na nailibing, ay hindi pa pwedeng manatiling patay. Sa pagparito ng Panginoong Yesus, bubuhayin ito, sangayon sa 1 Thessalonians 4, verse 16. At pagka ito'y nabuhay na maguli, itong may kabulukan ay magbibihis ng walang kabulukan, itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Kaya hindi po pwedeng i-postpone ng Diyos yun. Meron siyang timetable. Kaya hindi po pwedeng, balagay ko, hindi na darating ang Panginoong Yesus. At sa Ephesians 1:13, mga kapatid, sinasabi dito na ang Panginoong Yesus ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, at yung verse 14, nagbigay siya ng earnest of our inheritance. Ito kumbaga sa property, nagbigay siya ng down payment.
At yung down payment, kinakailangan niyang lubusin ito sa kanyang pagparito. The fact na ibinigay sa atin yung Holy Spirit, ay meron tayong assurance na sa kanyang pagparito, mabubuhay tayong maguli. Kaya po mga kapatid, sa Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, will have the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Yung mga namatay kay Kristo, ay mabubuhay na maguli. Ako ay saved, yung tumanggap kay Kristo ay saved, pero yung kanilang katawan ay naghihintay pa ng pagkatubos. At mangyayari yung makukumpleto yon sa kanyang pagparito. Kaya po meron tatlong I, imminent, pwedeng mangyayari anytime, immediate, biglaan po ito, hindi po ito proseso napakatagal, at inevitable, hindi po pwedeng hindi mangyari. Kaya kung kayo po ay naghihintay ng pagparito ng Panginoon, darating po siya sa panahon hindi natin alam, pero mabuhay po tayo sa Panginoong Jesus. Sabi nitong si Dwight L. Moody, I live as if Christ will come today, and I plan as if Christ will come 10 years from now. Kaya mabuhay po tayo sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.